all my sin and shame. In love you came and give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crowned you now with many crowns. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Amen. Hallelujah. Ang mensahe po ng mga kaibigan, mga minamahal, ay isang pasasalamat sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na siya po ay namatay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, nandito po kami upang po magbahagi ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo ng Biblia, na kung saan si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil po tayo ay mahalaga sa Kanya. Mahal po tayo ng Diyos. Sino man tayo, ano man tayo, anong klaseng mang tao tayo, tayo ay mahal ng Panginoon. So yan po ang dahilan kung bakit po si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, mga minamahal ng mga kapatid, hindi po aksidente na nandito po kami. Kami po ay panadala ng Diyos upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, na kung saan ang nais ng Panginoon ay ipabatid sa lahat na mahal po kayo ng Panginoon. Mahalaga po kayo sa puso ng Diyos, sa paningin ng Panginoon. Pinatunayan po ng Diyos Ama na tayo ay mahal niya nung si Jesucristo ay ibinigay niya bilang handog para sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga minamahal, ano po ba talaga ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan? At sino po ba talaga ang tunay na daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating buhay? Ang kaligtasan po ay maraming klase. Lahat po ginagawa natin para po tayo ay maligtas. Lahat po ay ginawa natin upang tayo ay makalapit sa Diyos. Pero ano po ba ang tinatanggap ng Panginoon na uri ng paglapit kung gagawin natin para tayo ay magkamit ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Sino po ang pinagmumula ng kaligtasan? Ang sabi po sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit walang ibinigay na pangalan na kaligtas ng tao. So nasasad po doon na walang ibang ibinigay na pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo
ang lahat ng sumampalataya na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ang isang tao ay sumampalataya sa bugtong na anak, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan. Ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo mapapahamak, basta po tayo ay sumampalataya sa bugtong na anak na si Jesus, na sa Kristo, anak ng Diyos na buhay. Mga minamahal, sino po ba ang daan ng kaligtasan? May binigay po ang Diyos na daan ng kaligtasan na kaliligtas natin. Ang sabi sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal, mga kapatid, ang Panginoon po ay gumawa ng kaparaanan upang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan, sa kaparusahan ng kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Wala pong ibang pangalan na binigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus na siyang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Nalang sabi doon sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa bugtong na anak. Sino po yung bugtong na anak na tinutukoy dito? Walang iba po ito kundi si Jesus na siyang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Nang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak ang kanyang buhay. Hindi siya mapunta sa hell. Hindi siya maparusan sa kanyang buhay, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Mawala po ang kaparusahan ng kasalanan ng isang taong sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Mga minamahal, mga kapatid, kailangan po tayo po ay maging sigurista. Kung magbibigay na lang tayo ng buhay, kung maisusuko natin ang buhay, di ba dapat maging sigurista po tayo? Paano po tayo maging sigurista? Ayaw po ng Diyos na masayang ang lahat ng ginagawa natin na paglilingkod sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay matanggap ang lahat ng mga ginagawa natin na paglapit sa Kanya. Kaya binigay niya po ang Kanyang bugtong na anak upang mamagitan siya. Sabi sa Hebreo 9:15, si Jesu Kristo ang tagapamagitan natin sa Ama. Dahil hindi po natin kayang lumapit sa Ama, dumiritso sa Ama. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya po ay mamagitan, para siya po ang magbigay ng kaligtasan sa ating ng daan na puntang langit. Dahil hindi po natin kaya dumiritso sa langit sa sarili nating kakayanan at kakayahan, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, tayo po ay magkakaroon ng buhay kung tayo po ay sumampalataya. Sige, Pastor. Mga manamahal, mga kapatid, hindi po sa aksidente na binigay na pinadala po kami ng Panginoon dito sa mga oras na ito. Dahil ang gusto po ng Panginoon ay ibigay sa iyo ang regalo ito. Anong klaseng regalo ang nagmumula sa Diyos na hindi kayang ibigay na sino mang tao dito sa mundo, kundi ang makapag-ibigay lamang nitong regalo ito ay ang
na Sang Kristo. Sa pamamagitan ni Jesus na Sang Kristo, siya po lamang ang makapagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano po ba ang requirements ng Diyos upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan at kaligtasan na inuupo niya sa krus ng Kalbaryo? Una po, pananampalataya. Sumampalataya tayo na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos sa buhay. Pangalawa, tanggapin po natin sa ating puso bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay. Pangatlo, tayo po ay manatili na manampalataya habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Manatili po tayong sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, mga minamahal, kung nais niyo pong tanggapin si Jesus sa inyong puso ngayon at isuko ang inyong buhay sa pangalan ni Jesucristo bilang Diyos na kapagligtas ng buhay mo, inanyahan ko po kayo kapatid na sumunod sa panalangin na ito na pagtanggap sa Panginoon. Ang tatanggapin po natin ngayon ay hindi po anumang sekta o organisasyon, kundi ang tatanggapin po natin ngayon sa ating puso bilang Diyos sa kapagligtas para matanggap natin ang buhay na walang hanggan na kaligtasan na nagmumula kay Jesucristo. Walang iba kundi si Jesus sa Sang Kristo, anak ng Diyos sa buhay, yung namatay sa krus at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Siya po ang ating tatanggapin sa ating puso ngayong hapon na ito. Ikaw kapatid, na naririnig niyo po ang aking boses, inaanyayahan ko po kayo na manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin bilang pagtanggap sa ating Diyos na si Jesus na Sang Kristo, anak ng Diyos na buhay, sa inyong puso. Sa inyong puso. Amen. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Nagpapasalamat po ako sa pagmamahal mo sa akin. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat kong kasalanan na nagawa simula nung ako'y isinilang at minanang kasalanan ko kay Adan at Eva. Humihingi po ako ng kapatawaran. At Panginoong Jesus, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Simula po sa mga oras nito, Panginoong Jesucristo, kayo na po ang maghari at manahan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na Sang Kristo, samahan mo po ako habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, kasama ang aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus na Sang Kristo, Amen. So ang sabi po sa John 1:12, ang sino pong umanggap sa Panginoong Diyos at manalig ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapatid, salamat sa inyong pakikinig at pagpalain po ang lugar ng Castillejos. Iiwanan ko po kayo ng isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng malika ng langit at lupa, Panginoong Jesus, nilalapit ko po, Panginoon, ang Castillejos place na itong Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na maghari sa lugar na ito, Panginoon. Ilayo niyo po sa lahat ng uri ng kalamidad, sa lahat ng uri ng trahedya, ang lugar na ito, Panginoon. Panginoon, papalain mo ang lugar ng Castillejos, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang malika ng langit at lupa. Panginoon, pagpalain mo ang mga nabuhay, Panginoon, mga tao dito, Diyos. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Kapayapaan ang magari sa lugar nito at bigyan niyo po sila ng kalakasan, kalusugan sa kanilang pagtatrabaho, sa paglabas at pagpasok
kapahamakan. Patuloy niyo pong ilayo sila sa lahat uri ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng karamdaman at sa lahat ng uri ng kasamaan sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin. Hindi ko po sila kilala, pero kilala niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po sila at pagpalain ng iyong makapangyarihang kamay. At balutan ng makapangyarihang dugo at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus sa Sang Kristo ang lahat magsabi ng Amen. Praise, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Castillejos, naparito po kami upang dalhin po ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Narinig niyo po ang sinabi ng aming kasamahan na si Kristo po ang tanging daan at ang buhay. Wala pong makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. Naparito po kami, nagbigay po kami ng libreng babasahin po sa inyo. Sa kadalihanan po na nais po namin na makilala niyo po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Di po kami nagdala po ng religion. Amen. Di po namin nais na dalhin po kayo sa anumang religion. Ang nais po namin kayo ay dalhin sa ating pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dahil malinaw naman po ang sinasabi ng Biblia na sa Panginoong Hesus Kristo lamang po tayo maliligtas. Amen. So, naibahagi ko po sa inyo na kailangan po natin maligtas. Ano po ba dapat natin saan po dapat tayo maligtas? Yun po ang tanong. Sinasabi po ng Biblia na ang tao po ay makasalanan. Sa Roma 3:23, napakalinaw po na sinasabi ng Biblia, lahat nga ay nagkasala at naging kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagkasala po tayo. We are natural born sinners. Sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Alam po natin yan, makasalanan po tayo. At naparito ang Panginoong Yesus upang lunasan ang problemang ito ng tao, yung kasalanan. Sinabi po rin sa Roma 6:23, dahil ang tao ay nagkasala, ang kabayaran daw po niyan ay kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi po dito ay may tatlong uri ng kamatayan. Una, spiritual death. Dahil sa iyong pagkasala, ang iyong mga dalangin ay naging kapos. Hindi po madirinig ng Diyos. Napahiwalay po tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay banal, ang tao makasalanan, naghiwalay po. Okay, ang pangatlong kamatayan, yung tinatawag po natin eternal death. Pag ang tao po ay patuloy na hindi nagpasakop sa ating Panginoong Yesus, hindi po siya nanampalataya na si Kristo lamang ang kanyang tagapagligtas na sinasabi po ng Biblia. Ang sinasabi po ng Biblia, babayaran niya po ang kasalanan yun doon po sa impyerno. Alam naman po yata ninyo ang word ng impyerno dahil tayo as a Christian country, narinig na po natin yan. Alam po natin ang impyerno. Ang impyerno po ay para sa mga taong suwail, magnanakaw. Okay? Mamatay tao. Ang totoo po niyan, lahat po tayo ay makasalanan. Okay? Ang mga tao pong pupunta sa impyerno, ito po yung mga taong hindi po nagbigay ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Hindi po sila nanalig sa Panginoon. Wala po silang tunay na pananampalataya. Okay? Wala po silang tunay na, hindi po sila naging anak ng Diyos. Maaring nananampalataya ka lang dahil lamang sa nguso, pero wala naman po talaga sa katotohanan. Maari dahil sa ikaw ay isang Kristiyano na tinatawag na pamilya dahil pinalaki kang Kristiyano, pero hindi ka naman tunay na Kristiyano. Ang tunay po na Kristiyano ay yung tunay na po na may relasyon sa Diyos, yung nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan at sinunod ang sumunod kay Hesus Kristo na siya pong ating tagapagligtas.
Yan po yung tinatawag po natin na new life sa pamagitan po ng pagbabagong buhay na ibinigay po sa atin ng banal na Espiritu dahil tayo po ay nilinis sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng ating Panginoong Yesus. So naparito po kami mga kapatid upang magpalaala po sa inyo na kailangan po natin si Jesus Christ. Amen. Siya po ang ating Diyos sa pagligtas. Yan po ay sinasabi po ng Biblia na kailangan po natin magkaroon ng relasyon sa Kanya. Okay, kasi po ang eternal hell po ay hindi po biro, no? At marami po sa atin binabaliwala po natin ito. Binabaliwala po natin ang warning na sinasabi ng Biblia na ang tao na nagkasala, hindi tumalima sa ating Panginoong Yesus ay pupunta sa eternal fire. Kaya kung titignan mo, kakaunti lamang ang nagsisimba. Ikukunti lamang ang mga nanampalataya sa Panginoon. No po? Kaya po, maging seryoso po tayo sa ating spiritual life. Mag-umpisa po yan sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung Biblia po na nasa bahay nyo. Most likely tayo mga Christian nation, meron po tayong Biblia. Mga babasahin patungkol kay Jesus Christ. Basahin po natin yan, lalo na po yung Biblia. Yan po ay daan. Yan po ay nagbibigay ng karunungan. Nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Nalalaman natin pag tayo nagbabasa ng Biblia kung bakit tayo naririto. Kung ano ang mga darating na panahon, no? Tinatawag natin ng mga propesiya na sinasabi at pakikita naman po natin sa ating mga nangyayari ngayon na digmaan sa Israel. Yan po ay sign ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga ugali ng sangkatauhan ngayon, yung tinatawag nating selfishness, no po? Yung pride, no po, lalo pong lumalaganap sa ating sa mundong ito. No po, yan po ay sinasabi na po ng Biblia na darating ang mga bagay po na ito. Okay, kaya po tayo ay maging marunong, maging matalino. Alam ko po na ang isang tao na walang relasyon sa Diyos ay naghahanap po ng katotohanan, ng solusyon kung paano po siya maging masaya. Kahit na meron na po siya na mga bagay dito sa mundo, nakuha niya na yung kanyang mga dreams, pero bakit hindi pa rin siya masaya? Hindi pa rin na-fulfill yung inaasam niya na buhay. Parang may kulang. Parang hindi, masalamiot yung buhay. Bakit ganon? Kasi po, si Kristo lamang po ang makakapagpuno po niyan. Maganda po yan. Bakit maganda? Kasi po, naghahanap po tayo ng solusyon. At sinasabi ko po sa inyo, kung ikaw man ito na balisa sa buhay, walang kapayapaan, maaaring nasa sayo na ang lahat, pero parang ang buhay ay hindi masaya, malungkot. No, ang buhay parang hindi po parang tinatawag po natin na parang hindi na akma sa isang tao, no? Parang may hinahanap po kayo. Again, si Kristo lang po ang makapagpuno po niyan. Kaya po kami naririto upang hindi lamang ipangaral na si Kristo ang tagapagligtas sa sanglikob, kundi si Kristo rin po ang magbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan po sa bawat isa. Yan po ay totoo dahil na-experience ko po yan sa aking buhay. No po, nang ako po ay wala sa Panginoon, ako po ay isang taga-Subic din po. No? Alam niyo naman po dito sa mga kabataan, no? Inom, basketball, no? Self-centeredness. Nakapunta ako sa abroad, nagkaroon ng magandang trabaho, pero bakit ganun pa rin, kulang pa rin. Pero nang kilala ko po si Kristo, nakita ko po na sa Kanya po pala ang fulfillment of life. Napaka-easy lang po pala. Saan, ang tatanungin niyo lang po kung paano tayo naparito sa mundo. Bakit tayo nandito sa mundo? Ang sagot ko ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. So sa Kanya po ang susi. Kung gusto niyo po ang tunay na kapayapaan, kagalakan, ang susi po ay pananampalataya. Pagpapasakop po sa ating Panginoong Yesus. Alam ko pong bawat isa po sa atin na walang relasyon sa Diyos
ay naranasan po ito. Kaya po kami naririto upang ipaalam sa inyo na kailangan po natin si Jesus Christ upang matamo po natin yung tunay na kapayapaan, kagalakan, kaayusan. No po, yan po ay nag-uumpisa sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So again, isang paalaala po sa inyo na basahin niyo po ang inyong Biblia, bigyan niyo pong halaga ang spiritual life niyo dahil yan po ang importante sa buhay na ito. Okay? Dahil sinasabi po naman po ng Biblia na kahit na makuha mo man ang sanlibutan ito, kung ang iyong kaluluwa ay pupunta sa impyerno, no po, ito po ay walang silbi. No? Hindi po natin pwede ipagpalit yung ating eternal life. Mas mahalaga po na tayo po ay ligtas, may relasyon sa Panginoon. Dumating man yung second COVID dito sa mundo na sinasabi po sa Biblia. Ang Biblia po ay nagsasabi na darating na mas matinding dilubyo sa mundo, mas maraming mamamatay, gera, paglalaban-laban, no? Yan po ay darating, dumating man yun, pero kung si Kristo ay nasa sayo, sabi po ng Biblia, ang Diyos po ay magpoprotekta sa iyo. In the worst possible, kayo po ay ligtas. Kasama po ninyo ang Panginoon. So, kaya mga kapatid, tanggapin na po natin si Jesus Christ. Siya po ay napakalagang persona po sa atin. Sinasabi po ng Biblia na kailangan po natin si Jesus Christ. So, marami po salamat sa inyong pakikinig. Amen. At kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong pakikinig, at kami po ay nananampalataya sa aming Panginoong Yesus, sa ating Panginoong Yesus, na pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng mga nakikinig ng aming mensahe sa araw na ito. Ang dalangin po namin na kayo ay makakilala sa Diyos na buhay, ibukas niya ang iyong isipan, ang iyong puso, at maging uwaw, patuloy na maging uwaw sa katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Amen, kasi sa Kanya lamang po ninyo makukuha ang matatamo, ang tunay na kapayapaan. So, ayan po ang aming dalangin. Pagpalain po si Mayor Punhon at ang mga opisyal ng bayang ito. Opo, lahat po ng mga mamayan ng bayang ito, dalangin po namin na kayo po ay pagpalain po ng Panginoong Yesus. God bless you po! Meron pa po kami isang awitin na papuri para po sa ating Panginoong Yesus. Pwede pa tayo hanggang 24 daw eh. Okay. Pwede pa kayo para mag-video. Mag-lagi yung papatay ko po na. Hey, praise Jesus. Praise. Pero nag-iba ang boses. Hey. Praise, hey, praise Jesus. Praise He. Praise. Praise, praise. Praise Him. Praise Jesus. Praise, hallelujah. Praise Him. Praise Jesus. Praise Him. Praise Jesus. Habang di ka
Suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Lord. Salamat sa sukdulang biyaya, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat magkukulang ang ugat at hagas ng pagsita. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Magandang hapon po sa lahat. Tunay po na tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Hindi man po natin maramdaman dahil sa kabisihan ng ating hinaharap, tayo ay nag-i-enjoy sa ating buhay. At wala pong masama na tayo ay maglibang sa ating mga pansariling, no? Gusto natin mabigyan ng kaluguran ng ating sarili na maglibang, lalo na ito po ay araw ng pamamahinga. Amen? So, walang pasok sa opisina at walang pasok sa school, at ito lang ang araw na tayo ay nagpapahinga. So, maraming paraan ng tao na siya ay magpahinga, katulad ng nakikita natin sa ating paligid. Amen? Tayo ay nakakapagbigay ng panahon sa ating mga mahal sa buhay
na sila ay ating makapiling at magkaroon ng konting kasiyahan sa iba-ibang paraan. Amen? Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang sukdulang pag-ibig sa atin, tayo ay kanyang inunawa. Bilang tao na alam natin na ang Diyos ang may likha ng ating buhay, ay nandoon yung pag-ibig, no? Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, pangunawa sa lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Kaya alam po ng Panginoon ang lahat ng kahinaan na yan, at alam din ng Panginoon na sa kahinaan na yan, anuman ang ating hinahanap sa ating buhay, ay kailangan, higit natin kailangan ang Panginoon. Bakit po? Dahil siya ang source ng lahat ng ating nararanasan. Anuman ang ating trabaho, anuman ang ating business, tayo man ay nakikipaglibang sa ating mahal sa buhay, anuman kalakasan na ating nararamdaman, anuman konting kasiyahan na ating nararanasan, ay yan po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Amen? So wag po nating kaligtaan sa ating buhay na ang Diyos lang ang may source ng lahat ng bagay na ito sa ating buhay. At ang sinabi nga ng aming kasamahan na si Kristo ang dahilan kung bakit ikaw ay narito, dahil sa kanyang pag-ibig ay inalay niya ang kanyang buhay upang para sa iyo at para sa akin, anuman ang mga nangyayari sa mundong kasalanan na ito, ay ikaw ay mailigtas. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Hindi po biro ang mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang minamahal na hindi niya tunay nararanasan ang tunay na pag-ibig. At ang pag-ibig po ng Panginoon ay hindi tulad ng tao na ito ay mandaraya. Unconditional love po ang binibigay sa atin ng Panginoon, na hindi kung ikaw ay maganda, ikaw ay mayaman, ikaw ay mayroong kakayahan, ay ikaw lang ang dapat na makaranas ng tunay na pagmamahal. So narito po ang iyong mga lingkod upang ihayag na si Kristo ang ating buhay at siya lang ang source ng lahat ng ating natatamo sa buhay na ito. Kaya po, importante, mahalaga na sa panahon na ngayon na maraming nangyayari, lindol, anuman mga kalamidad, bagyo sa iba-ibang dakong lugar, at ang pinakahuli na ating nakikita ngayon, no, na pinapakita sa atin ng Panginoon ay ang sa Israel na nagkaroon ng giyera at maraming namatay dahil ito po ay dahil sa kasalanan. Mula ang tao ay nagkasala, nandun na po dumating ang sakit, no, iba-ibang paghihirap ng tao at mga kalungkutan na iba-ibang karanasan sa buhay ng tao. At ito po ay ang dahilan ay kasalanan ng tao. So lahat po tayo ay nagkasala sa iba-ibang paraan at hindi po tayo, no, nakapasa sa standard ng Panginoon. Kaya kung wala ang Panginoon na kanyang inalay ang kanyang buhay, lahat po tayo ay nasa impyerno. So ang impyerno po ay hindi lang tulad, no, nang ikaw ay nasa lugar na mainit, wala kang makain, no, ikaw ay naghihirap at ikaw ay wala sa comfort zone. Ang impyerno po ay isang lugar na nakakatakot. Ang impyerno po ay isang lugar na walang kalutasan. Ang impyerno po ay isang lugar na nakakatakot, ng puno ng kadiliman. Kaya ganun na lang po ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa, na anuman ang mga sitwasyon na nagaganap ay pinapaalala lang sa atin na ang Diyos lang ang ating malalapitan. Kaya ganun po ang sukdulang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ito na ang panahon dahil siya ay darating. So hindi po normal ang mga nangyayari sa kapanahunan, hindi po ordinaryong lindol, hindi po ordinaryong mga kalamidad ang ating nararanasan, kundi sa mga darating na panahon ay lalong ipapakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa iba-ibang paraan. So tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ito na po ang panahon
na hindi na tayo pwede mag-aksaya ng ating panahon. So nakikita po natin ang lahat ng ito at anytime sa nangyayari sa Israel, dahil yung mga missiles na pinapakawalan nila ay pwedeng dumako sa iba-ibang bansa at maraming bansa ang maapektuhan. At hindi po kaila na ang Pilipinas ay isang candidate na pwede din tayong lumaban sa ibang bansa kung tayo ay maapektuhan. Kaya dapat po nating ma-realize yung mga nasa Israel, yung mga pinili ng Panginoon, mga Israelita, na patuloy na nagkakasala hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin nagkakasala ang mga tao. So pasama ng pasama po ang mundo natin, at hindi natin pwedeng ipagbahala ang lahat. So sa sukdulang pag-ibig ng Diyos, ay kung saan-saan natin po naririnig ang kanyang salita, saan man simbahan, saan man dako, especially sa ganitong lugar na hindi ito gawa ng tao, kundi ang Diyos ang dumalaw sa dakong lugar na ito. Ganun po ang sukdulang pag-ibig ng Diyos, na kahit hindi natin pinapansin, nandun pa rin na hinahatid sa iyo ang salitang ito, na ikaw ay mahal ng Panginoon. So pinagpala po ang dakong lugar na ito, dahil ang Diyos po ang dumalaw at ang Diyos ang nagsasalita sa kalagitnaan, na hinihintay lang ang pagbabalik ng kanyang anak, na siya ang nakilala na Diyos, na siya ay tapat. So salamat po sa inyo. Dumating ang problema, kaya ito po ang naging resulta ng problemang na nagkasala ang ating ina na si Eva, at dumating po ang mga paghihirap ng tao. At ito ang dahilan kung kailangan dapat lalo natin silang, ang Panginoon ay dapat lalo nating hanapin, dahil ito na po ang panahon. Marami na tayong nakikitang mga sakit na lumilitaw na hindi matuklasan ng doktor. Marami na mga kahirapan na minsan ay binabaliwala ng tao. At ordinary na sa atin nakakaranas ng mga suffering, at yun ay sinusolve lang natin, kundi paikot-ikot lang ang kahirapan ng tao sa mundo. Ngunit ang isang Diyos na ating nakilala, na nag-alay sa atin ng buhay, ang siya lang makakapagligtas sa atin. Amen? So, yun po, at ang dala ng kasalanan na ito ay kamatayan. So, ang kamatayan na yan ay din time na pwedeng dumating sa bawat buhay ng isang tao. At itong kamatayan na to ay hindi natin malalagpasan. Ito yung greatest na damage. Ito yung greatest na kalaban natin, na kapag ang kamatayan ay dumating sa tao, ito ay walang kalutasan. So sabi nga, ng pagkatapos ng kamatayan ay paghuhusga. Hindi na po tayo pwedeng ipanalangin ng ating mga mahal sa buhay, dahil wala na pong isipan na magbabago, walang pusong magbabalik sa sa Panginoon, at walang buhay na dapat baguhin upang ayusin ang kanyang buhay, dahil sa panalangin ng isang mahal sa buhay, na ipanalangin ka na kung ikaw ay lumisan na sa mundong ito. So wala na pong pwedeng i-revive ang panalangin ng isang tao sa taong patay na hindi na pwedeng bumalik ang kanyang buhay, dahil sa kamatayan na yan ay siya na ay haharap sa Panginoon. Kaya po dapat po nating unawain ang salita ng Diyos, at marami na pong mga prayer meeting, mga Bible study, mga lugar na hinahayag ang salita ng Diyos. Amen? So dahil po kay Satanas na siyang nag-udyok sa atin na magkasala, at dahil sa kasalanan na yon na inudyukan tayo ni Satanas, ang tayo po ay nagpadala, ang tao po ay napahiwalay sa Panginoon. Amen? At sa paghihiwalay na yon, nawala ang proteksyon ng tao, patuloy na nagkakasala, nagkakasakit, at minsan pa ay sinisisi natin ang Panginoon. Ngunit ang dahilan ay tayo din ang may kagagawan. So ngunit dahil sa pag-ibig, sukdulan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na hindi lang ito nakadisplay sa church,
na nakapako sa krus, kundi ito po ay pang-insulto sa ating Panginoon dahil ang buhay na inalay ng Panginoon sa atin ay buhay na hindi biro, buhay na Amen. God binigay bless you. niya ang kanyang buhay upang ikaw ay maligtas sa impyerno. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay isang kaibigan, kung ikaw ay isang kamag-anak, ay hindi ako nakakasiguro sa iyo na kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong mahal na buhay. Dahil bilang tao ay darating ang panahon na ikaw ay magsisisi. Ngunit ang Panginoon, dahil sa sukdulang pag-ibig, inalay niya ang kanyang buhay para ikaw ay maligtas. So kung hindi pa tayo naniniwala sa mga salita na mga naghahayag sa inyo kung gaano kamahal ka ng Panginoon, ay hindi mabubuksan din ang ating kaisipan dahil ang hinahanap ng Panginoon ay ang pusong susunod sa Kanya, ang pusong mananampalataya sa Kanya na walang alinlangan sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So marami pong salamat sa oras na ito at naniniwala ako na ang Diyos ang patuloy na mangungusap sa atin, anuman ang ating mga kaabalahan sa oras na ito, hindi po natin mahahadlangan ang kadakilaan, ang pag-ibig ng Diyos at ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. So marami pong salamat sa oras na ito. Naniniwala kami sa oras na ito, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay. Marami pong salamat. Ayos. So praise God. All the glory to Jesus.